Eyo, what's up mga kapatid? Eto na, pag-usapan natin ulit mga tol, yung batas. Bagong batas to ng ating bansang Pilipinas na magpapalayas mga tol dito sa mga Chekwa sa West Philippine Sea. Alam naman natin, di ba, hindi ino-honor o hindi kinikilala ng China yung UNCLOS, di ba, yung ano ba tawag dito? Yung arbitral ruling, di ba? 2016 arbitral ruling ng Pilipinas. So ang nagiging tanong ngayon at agam-agam ngayon sa atin mga tol, 'di ba? Anong aasahan natin dito sa bagong batas o tinatawag na Archipelagic Sea Lanes Act na aprobado na ngayon ng BICAM o yung Kamara at saka ng Senado, no? Onti na lang 'yan mga tol, ay pipirmahan na daw ni Pangulong Marcos ngayong linggong 'to. Tapos sasubmit natin 'yan mga tol sa IMO, yung International Maritime Organization. At pag 'yan ay naaprubahan mga tol, eto na yung magpapalaya sa China. No, eto panoorin natin 'tong balitang 'to para mas lalo tayong maliwanagan. No, mula rito mga tol sa teleradyo, serbisyo mga tol. Ito sabi ni Senator Tolentino, yan China, hindi pwedeng baliwalain ang archipelagic sea lanes. No, September 7, 2024. Kasi nga alam natin mga tol, 'di ba? UNCLOS baliwala sa China 'yan. Kahit yung UNCLOS sinasabi na meron tayong 200 nautical miles. Yung 2016 arbitral ruling baliwala rin sa China mga tol, kahit sinasabi na walang basihan yung claim ng China, yung 9 dash line nila o 10 dash line nila, walang basehan yun. Kaya hindi sila nanalo Pilipinas. Pero lahat ng yun mga tol ay binabaliwala ng China, 'di ba? Pero sabi gano'n ni Senator Tolentino, etong archipelagic sea lanes na 'to, hindi daw 'to puwedeng balewalain ng China. Bakit? No, 'yan ang ating sama-samang alamin at panoorin mga tol. Samahan ninyo ako, pero bago 'yan, huwag mo kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction videong tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin 'to mga tol. Pag-usapan naman po natin ang Archipelagic Sea Lanes Yan. na yung panukalang batas po dyan ay pinirmahan na ng Bicameral Conference Committee. Makakasama na po natin si Senator Francis Tolentino, Senate Majority Leader at Chairperson ng Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. Good morning po, sir. Good morning po, Sen. Good morning. Good morning po. Good morning po sa inyong dalawa, Victoria. Good morning po sa inyong mga tiga-subaybay. Senator Opo. Tolentino po ito. Thank you, sir, for joining us. Sir, in a nutshell lang po, hingi lang sana kami ng brief explanation sa mga hindi familiar. Ano po ang ibig sabihin ng Archipelagic Sea Lane? Ito po yung isang nautical highway sa ating karagatan kung saan doon na lamang po dadaan yung mga barko galing po sa ibang bansa, dito po sa nagmumula po sa labas ng ating exclusive economic zone at palabas din papunta po sa ibang exclusive economic zone. 3 linya na lang po yan. 3 highway na lang po yung dadaanan nila. Okay, so ibig sabihin, sir, doon lang pwedeng dumaan, hindi pwede sa ibang, hindi pwedeng parang ang daming rutang pinupuntahan. No, sa madaling salita mga tol, no, hindi na pwede yung nakatambay. No, hindi na pwede yung nakatambay na kung saan-saan na umaandar, kung saan-saan nag-e-explore, kung saan-saan pakalat-kalat mga tol, no. So kung meron tayong archipelagic sea lanes mga tol, eto na ngayon yung dadaanan lang ng mga barko. Dadaanan lang hindi pwedeng tumigil. So ibig sabihin mga tol, hindi na rin pwede yung mga pakalat-kalat na barko ng China rito na nakatigil kung saan-saang lupalop mga tol dito sa West Philippine Sea, no? Kasi meron na nga tayong batas, di ba? Correct. At ang isa pang technical dito, doon din lang pwedeng dumaan yung mga eroplano. So, hindi lang pala sa dagat, pati sa himpapawid mga tol. Susundan nila yung sea lanes na yon, di ba? Though wala yang guhit, wala yang tawag dito, wala yang katulad sa kalye, di ba? May mga guhit na hindi ka pwede lumagpas dun sa linya. Pero pag nagkaroon na kasi ng archipelagic sea lanes mga tol, ma-detect na nila yan sa mga ano nila, sa mga navigation equipment nila. Galing sa ibang bansa. Galing po sa Hong Kong, galing Saudi, galing Japan, galing na Amerika. Doon lang po sa ibabaw ng sea lane na yun. Okay, so sa ngayon, sir, kung saan-saan lang po ba dumadaan? Kaya po kinailangan natin ng sea Kung lane? saan po dumadaan. Tama. Kaya for purposes of national security, kailangan po natin ito. At very limited naman yung ating kakayanan na resources ng Navy, Coast Guard. Kaya ngayon po, mababantayan. At Yun nga di ba? Very limited mga tol kasi yung resources ng ating Coast Guard, ng ating Navy. Kaya biruin mo, nagugulat tayo mga tol. Kay Powell pa natin nababalitaan minsan
na ang China nandirito na daw sa may sa may Benham Rice, 'di ba? Meron daw diyan barko ng China na napagala-gala kung saan-saan na hindi natin alam mga tol kung saan nagmula, 'di ba? Nababalitaan natin 'yan kay Ray Powell tapos kulang na kulang tayo sa barko. 'Di ba? Not unlike kasi sa ibang bansa kapag pumasok ang isang barko, malamang sa malamang may sumusunod na agad at nagpapalaya sa kanila, 'di ba? Dito hindi, kulang tayo sa resources. Pero buti 'to naisipan nila 'no, naisipan ng ating gobyerno na magkaroon ng ganitong klase na eto lang talaga yung kailangan nilang daanan, hindi na sila pwedeng dumaan pa sa ibang lugar o hindi na sila pwedeng magpakalat-kalat. Meron lang talagang isang direksyon. Doon lang pwedeng pumasok, doon lang din pwedeng lumabas, 'di ba? Ang tanong, kikilalanin ba 'to ng China? Maging yung ating mga mangingisda, alam na nila kung saan dadaan yung malalaking barko at makakaiwas na sila doon sa aksidente. I Yan, see. 'di ba? Ano ang epekto nito, sir, dito sa tensyon natin ngayon sa West Philippine Sea with China? Makakatulong po ba yung archipelagic sea lanes? Malaking tulong po noon kasi hindi na po pwedeng tumigil yung mga barko ng China kasi may mga namataang barko sa Zamboanga City, may namataang barko malapit sa Manila Bay, may namataang barko malapit sa Lubang Island, Mindoro, may nakapasok sa Giwan, Samar, etc. etc. So ngayon, ang archipelagic sea lanes kasi continuous passage, bawal mag-park, bawal tumigil. Except for siguro na aksidente ka, may emergency o may bagyong malakas. 'Di ba? O ayan, kung titingnan natin, balikan natin 'to mga kuha ng eroplano, mga tol. Ano, napakarami ng mga barko ng China na nakaangkla diyan mga tol, nakatigil lang 'yan. So ito, ibig sabihin ito mga 'to bawal na rin 'yan ngayon. 'Di ba? Hindi na rin pwede 'yan. Kailangan dun lang talaga dadaan mga tol sa archipelagic sea lanes. Di na pwede magpakalat-kalat diyan, no? Ayos 'yan. 'Yan ang kailangan natin talaga ngayon. Sea lanes kasi continuous passage, bawal mag-park, bawal tumigil. Except for siguro na aksidente ka, may emergency o may bagyong malakas, dire-diretso lang kayo. Continuous. Opo. Pero sir, since ang China nga hindi in-honor ang UNCLOS, hindi Good question. in-honor ang ating EEZ, Exclusive Economic Zone, do you think susunod din po sila dito sa archipelagic sea lanes kapag naging batas na ito? Itong archipelagic sea lanes, ibang organization po ang mag-i-implement nito, yung IMO, International Maritime Organization. So magkakaroon po yan ng isang global notice, isang global na kalatas announcement na dito lang pwedeng dumaan. So dadaan pa ho ito sa IMO pagkatapos na mapirmahan ng presidente. So kung nakatigil ka, halimbawa barko ka ng China, mababangga ka na doon, nakatigil ka doon. Babanggain ka na ng mga mas malalaking barko sa iyo, yung mga container vessels, at kung ano-ano pa. Kung imagine mo, nasa busway ka ng EDSA, tumigil ka doon sa gitna, di ba banggain ka na rin doon, makaka-traffic ka ron. So maraming implications ito, lalong-lalo na sa trade kasi yung mga barko nagdi-deliver ng mga imported products, doon na rin dadaan. Opo. Senator, dahil IMO ang mag-i-enforce nito, ano yung provisions sa Tayo batas? po mag-i-enforce, Apo. kasama rin ng IMO Apo. sa Okay. pag-i-enforce. Apo. Okay, i-enforce to ng Pilipinas pero kasama ang IMO sa mag-e-enforce at nabanggit nga to ni Senator Tolentino mga tol nung nakaraan na stricto daw mga tol ang IMO no sa pag-e-enforce. Ngayon tinatanong nito ano daw provision no? Ano daw pwedeng maging parusa kapag hindi ka sumunod dito sa batas no? So alamin natin. Ano yung provisions sa Tayo batas? po mag-i-enforce, Apo. kasama rin ng IMO Apo. sa Okay. pag-i-enforce. Apo. Ano po yung? Ano po yung provision dun sa bill na kung may mga lalabag po, ano mangyayari sa kanila? Meron pong IMO regulations. Mhm. Marami po yan. Pwede po silang tanggalan po ng mga recognition. Hindi na sila pwedeng alam mo, hindi kayang gawin ng China yan kasi ang China isang leader din sa international trade. Tama. Ginagamit po ang dami mga import-exports na Tama. kung saan-saan nakakarating. Nag-aangkat sila ng langis, kung ano-ano produkto, nag-export din sila. So talagang sumusunod po ang China dyan kasi kung hindi sila active participant ng IMO, may mahihina po yung kanilang trade relations sa iba't ibang bansa. Hindi po nila pwedeng ibaliwalain yun kasi exporting and importing country po ang China. Okay. So hindi nila pwedeng baliwalain ang IMO mga tol dahil pwede silang maparusahan diyan at maaapektuhan mga kapatid yung ano nila no trading business nila dahil alam naman natin mga tol 'di ba globally
buong mundo mga tol nakikinabang talaga sa mga produkto ng China. Either raw materials 'yan o either yung mga piyesa o mga finished product na pero talagang alam mo 'yun, malaki ang ano talaga ang ambag ng China mga tol sa pamundong kalakalan, 'di ba? Yung mga ino-order pa nga lang natin sa online napakaraming galing diyan sa ano sa China. So hindi nila pwedeng balewalain yung IMO mga tol. Lalong-lalo na 'pag ito ipinapatupad na ng IMO, ng International Maritime Organization itong batas na 'to. 'Pag sinabing dito ka lang dadaan, hindi ka puwedeng dumaan kung saan-saan at hindi ka puwedeng magpakalat-kalat, dito ka lang or else 'no, ay puwede ka ng hindi na talaga totally padaanin diyan at maaapektuhan yung mga ano nila, yung mga pangkalakalan nila mga tol. So ibig sabihin etong mga pakalat-kalat na mga barko ng China rito mga tol dito sa loob ng, ng ano natin, exclusive economic zone natin, 'pag nagkaroon na ng maritime ano, ng archipelagic sea lanes, hindi na sila puwedeng magpakalat-kalat diyan, 'di ba? Kasi isa na lang talaga ang puwedeng daanan, eh, hindi na puwedeng tumigil pa sila diyan, mga tol. Opo, Senator, tama 'di ba? Kasama 'to sa mga priority bill ng Opo. admin ngayon. May date na po Ano ba po kung ito kailan sa inaasang pipirmahan po ni Pangulo? nasa Malacanang na po yan. Bahala na po sila. So, Okay. itong week na ito, yung enrolled bill, ipapasa na namin. Sabay po yan ng Maritime Zones Law. Okay. Sir, maraming Alright mga tol, ayan magandang balita yan mga tol para sa ating lahat. So yung mga pag-aangas ng China mga tol, yung mga pangaharas nila dyan, di nauubra yan mga tol. Mga claim-claim nilang ganyan, di ba? Kasi unang-una mga tol, wala naman talaga eh. Di ba? Kasi baliwala naman talaga yung claim nila. Unang-una kasi sinabi na nga ng 2016 arbitral ruling, di ba, na baseless yan, walang basehan yung mga claim ninyo. 'Di ba? Walang basehan yan. Puwede nyo bang angkinin buong dagat, halos buong dagat inangkin nila. So hindi talaga pupuwede. Ngayon kung meron ng archipelagic sea lanes, itong ating bansa, batas yan mga tol, hindi ka na puwede kung saan-saan maglakbay-lakbay dito. Hindi ka na puwedeng kung saan-saan no loitering kumbaga 'no, wala ng pakalat-kalat diyan, isa lang ang puwede mong daanan. 'Pag tumigil ka diyan, puwede kang mabangga, puwede kang banggain diyan. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan sa bagong batas na 'yan mga tol, na sana talaga ma-implement na 'no mga tol? No, puwede kang magbigay ng komentaryo sa ibaba, puwede kang magbigay ng iyong saloobin at ng iyong opinyon. Alright, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.